Jesus. Taas kamay. Amen. Kilala. Kilala nyo. Okay, praise God. Kilala nyo. Spoiler. Okay. Kaya anong meron? Ito yung tanong anong meron bakit pumasok si Jesus dito sa mundo? Okay? Si Jesus ba Diyos o hindi? Diyos. Diyos siya, di ba? Okay. 100% siya, Diyos. Okay? Kung iisipin mo, review tayo, imagine mo. Imagine mo, napakalaki ng universe. Alam nyo, based on science, itong laki ng universe na yan, asa ng Earth, asa ng solar system. Solar system asa ng solar system? Ang liit. At ang Diyos natin napakalaki. Okay? Sovereign siya. Powerful. Anong nangyari? Anong dahilan? Bakit yung napakalaking Diyos natin pumasok sa napakaliit na solar system? Malaki pa nga solar system pumasok sa napakaliit na world. Okay? Next slide tayo. Okay. Ako! Lord! Makasalanan ako, kaya okay lang ang magkasala. Agree? Ako! Nararamdaman ko yun yung gusto ng damdamin ko hindi makontrol. Sinner ako Diba? Nakakasala, tama lang, sorry. Diba? Paano ninyo ako maintindihan? Blah, 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 ganito. Ang daming dahilan ng mga tao. Naranasan niyo ba yun? Nakaramdam ba kayo ng gano'n? Ngayon, sa mga tanong na to, ma-answer natin bakit ang hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos, pumasok sa mundo. Lord Diyos kayo, paano ko maintindihan? Diba? Hindi ka naman nagkakasala, Lord paano ko maintindihan? That's why Jesus entered to this world. Hey, are you willing to listen? Yes. Are you willing to listen? Say, shout, Amen! Amen! Makikinig tayo. Sige. Ngayon, naniniwala ba kayo na si Jesus is 100% God? Yes, 100% God. Ngayon, ito. Naniniwala ba kayo na si Jesus ay 100% human? Human? Sure? Bakit? Kasi, nagkatawang tao. Okay, giginawin ko sa inyo si Jesus ay 100% God and 100% human. Hindi siya kalahati. Hindi siya 50% God. Hindi siya 50% human. Parehas. May anong mystery yun? Okay? Review muna natin. Jesus as God. Convinced pa kayo si Jesus is God? Convinced tayo. Una-una, bakit? Tignan natin God the Father said, Jesus was God. Sino yung nakakaalam ng eksena na pinagpay si Jesus? Sino yung nakakaalam nun? Okay. Nung si Jesus pinagpay si John the Baptist, alam niyo ba ito yung eksena ito? Okay. Nung pagkaangat niya, ano yung sumunod? Merong kalapating pumunta sa elbow niya. Tapos, biglang bumukas yung langit. Sino yung nagsalita? God the Father. At ang sinabi niya, and a voice from heaven said, this is my Son. Asan ako? With whom I love. With him I am well pleased. Wala nang iba pa magiging accurate or sure na kasagutan na si Jesus ay Lord, kundi sa testimony ni God the Father. Si God the Father ba naglalay? So pag sinabi niya, ito ang aking anak, Diyos siya, wala tayong question doon. Hindi kayo convinced. Hindi kayo convinced? Tignan natin yung next. Jesus said, He is God. Paano mo nga ba naman paniniwalaan si Jesus kung siya mismo hindi nagsasabi na God? Di ba? God siya. Tignan natin. Kukwento ko yung eksena. Nanood na kayo ng Passion of the Christ. Passion of the Christ, pinako si Christ. Hinuli si Jesus Christ, di ba doon? Hinuli. Tapos, dinala sa parang court, trial. Ang nangyari, yung mga tao, nagbintang ng kung ano-ano kay Jesus. Ay, ganito yan. Alagad yan ng demonyo, kaya yan nakaka-perform ng miracles. Ganun yan. Blasphemer yan. Ano sabi ni Jesus?
Hindi siya sumagot sa mga paratang. Ito yung pinakamabigat. Para siyang Napoles parang nasa Senado. Tinanong siya ng pinakamataas na pare. Pinakamataas. Siya na mismo yung nagtanong. Basahin natin. Bear with me. Basa sa akin. Okay. Kaya tinanong siyang muli ng punong pare. High priest. Parang si Senador, kung ano ba siya. Okay? Sa ngalan ng buhay na Diyos, sabihin mo sa amin ngayon, ikaw ba ang Kristo, anak ng Diyos? Sabi niya, sumagot si Jesus. Ikaw na nagsabi, at nais kong sabihin sa inyong lahat na mula ngayon ay makikita ninyo ako na anak ng tao na nakaupo sa kanan ng mga pangyarihang Diyos at makikita ninyo ako sa mga ulap na tumarating dito sa mundo. Nakagets niyo yung story? Okay. Ano yung after nun? Anong ginawa ng pare? Pinulit niya. Blasphemy! Bakit ko sinabing Diyos ka? Kaya pinalakad sila na patayin si Jesus. Nagbalak sila. Diba? Alam niyo naman yung after nun Diba? Napako siya sa cross. Diba? Next! Siya na mismo nag-claim. Between life and death na yun. Kapag sinabi mo na ikaw si Jesus, patay ka. Ikaw ang Kristo, patay ka. Ikaw ang nagapagligtas, patay ka. Baske, linig niya yun. Diba? Siya mismo yung nagsabi. Men, kung hindi mo naman mapaniwalaan na si Jesus Christ talaga yung nag-claim na siya yung God, try naman natin to. Basahin natin Bear with me. Bakit ninyo sinasabi, nilalampas-tanganan ko ang Diyos dahil sa sinabi ko, ako'y anak ng Diyos? Pinili ako ng Ama at sinugo niya dito sa mundo. Okay? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng Ama, huwag kayong maniwala sa akin. Ngunit, kung ginagawa ko ang pinapagawa ng Ama, kahit ayaw ninyong maniwala sa akin, paniwalaan niyo ang ginagawa ko, upang maunawaan niyo na ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama. Sino dito nakakalam ng buhay ni Jesus? Ano yung ginawa niya? Nagpagaling ng may mga sakit. Evidence. Diba? Yung bulag nakakita. Yung sinasabihan ng demonyo, nakalaya. Diba? Yung dinudugo, ang tagal na ng dinudugo, natigil yung daloy ng pagkadugo, hinipo lang yung kiblata kami ni Jesus. So, by His words, aren't we convinced that God is 100% God? Ngayon, tatanungin na kayo, si Jesus ba 100% God? Amen. Diba? Ngayon, paano ito? May isang katanungan. Paano ang 100% God naging 100% human? I-view naman natin yung life ni Jesus bilang human. Okay. Jesus as human. Ang tawag sa nangyari yun is incarnation. Ano nga ulit yun? Incarnation. Incarnation ang tawag doon. The idea of God in flesh. Alam mo yung napakalaking miracle niyan Diba? Paano nangyari 100% God and 100% human nagsama? Di dapat 200% na. Diba? Napakalaking mystery Sabi ni J.I. Paper, diba? Yun yung napakalaking himalang nagawa ng Diyos bukod sa resurrection na nabuhay si Jesus Christ. Yung both na maging Diyos siya at tao. Okay? Ngayon, anong ina-expect natin kay Jesus bilang tao? Basahin natin. Sa Isaiah 53 verse 2, He had no form of majesty. I that we look at Him, and no beauty that we should desire Him. So si Jesus pala, nung pumunta dito, ang Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, hindi nakasakay sa karwahe. O, parating na si Jesus, yung tagapagligtas, hindi. Hindi siya ganoon. Napakahapon ni Jesus. Saan siya pinanganak? Anong hanap buhay niya? Carpenter. Imagine that. Wala ka may kitang kahit anong majestic na attitude sa kanya. Siguro kung nabubuhay ka ng baka ito si Jesus, gano'n lang. Wala. Napakahapon ni Jesus. Gano'n siya bilang ng buhay bilang tao. Diba? Tignan natin. Jesus as human. Ngayon, papahapyawan ko lang to. Si Jesus is born of a woman. Sinong nanay niya sa mundo?
Si Mary, okay? Had a normal body, flesh, and bones. Meron. Supported. Grew up as a boy. Naging bata rin siya. Hindi siya yung biglang laki na pumunta sa mundo na tao na Jesus agad. Nagsimula agad siya sa Jesus. Tapos nag-perform agad ng miracles. Hindi ganun. Nagsimula siya as baby. He grew up as a boy. Okay? Ito pa. Just na siya. Just na si Jesus. Ito yung malaking statement. Obey his parents. Just na siya. Diba? Actually, mas mataas pa nga si Jesus kay Mary. Basta naging example siya para sa atin, para sundin natin yung magulang natin. Alam niyo ba yung ginawa pagsunod ni Jesus Christ kay Mary? Si Mary, dinesyon niya sa puso niya. Diba? Ganun na lang ang pamahal ni Mary kasi napaka-obedient ni Jesus Christ. So ngayon din ba? Diba? Sa pagsunod natin, tatandaan natin. Sa pagsunod natin sa mga magulang natin, pinapressure nila yun. So kung si Jesus nga, sinunod na si Mary. Dinesyo lang ni Mary. Tayo po. Diba napakagandang example ni Jesus Christ bilang tao? Diba? Next! Balik. Worship God. Nag-worship din siya kay God. Work as a carpenter. Trabaho ni Joseph is carpenter. Okay? Got hungry. Just sa mga Diyos, nagutom. Nauhaw. Nakita yung manifestation na naging tao talaga si Jesus Christ. Diba? Pwede naman siyang mag-exist lang dito sa mundo, hindi kumain. Kasi Diyos siya. Diba? Kaya niya mag-supply, kaya niya gusto yung sarili niya, kaya niya siya kumakain o yung nagulog. But then, pinakita niya sa atin na naging tao siya. Nararamdaman niya. Then, as information, di ba ang Diyos natin alam ang lahat? Di ba? Bakit nagtanong siya? Kunwari, may isang taong may sakit, tinanong niya yung tatay, hanggang kailan na ba siya nagkakasakit? Ng ganyan. Nagtanong siya. Ibig sabihin, complete humility. Yun nangyari kay Jesus Christ. Talaga, inako niya talaga yung pagiging tao. Na-stress din siya. Na-stress din siya, namangha, naging masaya, nagsabi ng mga jokes, ano ba, Kuya Daniel? Nagkaroon ng compassion, nakipag-relate siya sa kapwa-tao niya. Actually, meron siyang male and female friends. Sino? Lazarus, Mary, Martha, marami pa, including his disciples. Kaya nga nung namatay si Lazarus, kung alam niyo, nung namatay si Lazarus, umiyak si Jesus. Umiyak si Jesus kasi meron siyang friends. Diba? Nagkataon tao siya. It's normal to him. Gave encouragement and compliments. Love children. Kahit ating na siya ng mga holiday, he celebrated holidays. Went to parties. Loved his mom. Imagine mo yan. So parang for example, pag nagalit ka, mararamdaman mo yun kasi tao ka eh. Diba? Si Jesus din nagalit. Lahat ng mga aspect ng tao, ramdam ni Jesus Christ. Diba? Next tayo. Yeah. Things to consider. Ito yung tatandaan natin. Christ has two distinct nature, humanity and deity. May dalawa siyang nature. Ito kay number 2. There is no mixture or intermingling of the two nature. Walang maghahalo. Hindi siya 50-50. Both 100% God and 100% human. Then next, although he has two nature, Christ is one person. Gets po natin? Okay. Ito pa. Ano yung pinagkaiba ni Jesus sa ating mga tao? Diba mga tao nagkakasala? Tayo. Diba? Pure tayo eh. Wala tayong 100% God. Tao lang tayo, nagkakasala tayo. Jesus never committed a sin. Kahit na tao na siya. Diba kapag tao dapat may mga makasalanan ng deserve yan, nakakaramdam ng ganyan. Pero hindi si Jesus. Bakit? Tao siya 100%. Though Jesus remained God, He chose instead to live
the Holy Spirit. Hindi siya umasa sa sarili niya. Kinubad talaga niya yung pagka-Diyos niya. Ngayon, kanino ba tayo umaasa ngayon sa kapangyarihan? Di ba sa Holy Spirit? Di ba si Holy Spirit yung namamayani sa atin? Ganun din yung ginawa ni Jesus Christ. Talagang totoong full na tao siya. Hindi siya parang, Diyos ako, hindi mo kapasala. Hindi, tao talaga. And He chose to live by the power of the Holy Spirit. Yun yung nakakatuwa kay Jesus Christ. Ganun yung tao siya. Siya kasama. Kayo, whenever you're feeling that you are going to do a sin, are you spiritually healthy or not? Have you even prayed? Have you even worshiped God? Ask niyo yun. Kasi pag kulang tayo sa relationship natin kay God, and even spiritually, vain tayo. Magkakasala tayo. Yung flesh natin nangingibabaw sa spirit. Ganun yung pattern ng ginawa ni Jesus Christ. Next tayo ulit. Why did Jesus enter the world? Ayan na. Why did Jesus enter the world? One is, nakausap ko isang kaibigan ko, bakit nga ba pumasok si Jesus Christ dito sa mundo? Una-una, para iligtas kayo. For there is one God, and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Okay? Sino nakakalaman dyan, 3:16? Taas ka lang ng John 3:16. Uy! Dito ano? Okay, sabi doon, for God so loved the world. Gayon na lang kamahal ni Jesus Christ ang mundo, that He gave His only begotten Son. Sino yung begotten Son? Si Jesus. Ibinigay ka si Jesus Christ, na kung sino man ang manampalataya sa Kanya, hindi mag-perish or mabululong. Hindi magkakaroon ng eternal death. Kundi magkakaroon ng eternal life. Pakisabi nga, Jesus is the mediator. 1, 2, 3, go! Jesus is the mediator. Okay, maniwala eh. 1, 2, 3, go! Jesus is the mediator. Kaya, pag-usapan natin ang mediator. Pag may nag-aaway, face to face, sino yung nasa gitna? Ako! Mediator, si Ami Perez, sino pa? Si Janice de Belen, pag may nag-aaway, may nag-mediate. Okay, tatandaan natin, from the beginning of the world, close si God, tsaka ang tao. Adam and Eve. Nagets nyo? Creation. Close si God, tsaka ang tao. Ngayon, bakit naiwalay ang tao? Ano yung kinain nila? Apple? Jack! Puso ba yun? Okay, nung kinain ang tree of knowledge. Tree of knowledge. Nung kinain, sino ako na kumain? Eva. Si Adan, ha? Okay. Kinain ang apple. Pinasa kay Adan. Kinain si apple. Ano nangyari? Nagkaroon sila ng knowledge. Nalaman nila sila ay hubal. Ngayon, nagkaroon na sila ng awareness. Nagkaroon na ng sin. Kaya nagtago sila. Ano nangyari? If this is God, if this is man, nahati ng relationship dahil sa ginawa nila, God, man. Nahiwalay. Nagalit ang Diyos dahil sa kasalanan ng tao. Ngayon, paano mapagkakasundo ang dalawa? Si God tsaka yung tao. Kailangan ng isang perfect sacrifice. Sino siya? Siya lang ang only way. Siya lang ang tanging daan. Siya lang ang tanging katotohanan na malalapitan natin para maligtas tayo. Di ba? Mediator eh. Galit si God kasi nagkasala ang tao. And you know what? You deserve hell. Kung hindi na pa ako si Jesus Christ, ako deserve ko rin ang hell. Dapat magulo ang buhay ko. Pero dahil nag-mediate si Jesus Christ, nakilala ko ang Diyos. Dahil kay Jesus Christ. Sabihin nyo nga, Jesus is the mediator. Siya lang ang tanging daan.
qualification niya. Si Jesus Christ is 100% God and 100% human. Ngayon, kung 50-50 lang yan, magkakapatid kaya yung dalawang panig. Away yan! Diba? So, kailangan ng isang napaka-perfect sacrifice. Yun ay si Jesus. Sumigaw na malakas ang amen nagsasabi na si Jesus ay Lord. Amen. Sumigaw na malakas nagsasabi si Jesus Christ na buhay muli. Amen. Sumigaw ng amen na si Jesus Christ ay napakaw para iligtas kayo sa kasalanan ninyo. Amen. Ulit, Jesus Christ is the Lord. Tandaan yan. Huwag kayong huwag kayong makikita. Hindi siya 50-50. 100% si Jesus. Okay ba yun? Okay, amen. Now, why did Jesus enter the world? From the first statement, John 3:16, for God so loved the world. Mahal niya kayo. Tayo. Tayo. Actually, kung hindi ko nakilala si Jesus Christ, hindi ko na alam kung anong buhay ko ngayon. Baka nagpakamatay na ako, sumuko na ako. But then, praise God, nakilala ko si Jesus Christ. Naramdaman ko yung pagmamahal niya. Namatay siya para sa'yo. Naghirap siya dito sa mundo para sa'yo. Siya, 100% agad, pinili niya maging tao. Maghirap sa mundo para masaya. Yan ang katandaan natin. And to show us that He is with us. Merong event sa ibang bansa. Nagkaroon ng gera. Nagkaroon ng gera. So, alam nila, walang gano'n yung eksena. Tapos may nagtanong, asan ang Diyos? Asan ka, Lord? Bakit ito yung magdusa kami? Si God, alam niya na nadadas tayo ng hirap dito sa mundo. Kaya bumaba siya dito para makijoin sa amin. Isipin niyo na hindi lang kayo yung naghihirap dito sa mundo. Si Jesus Christ na dumating siya dito sa mundo, naghirap din siya as human flesh. Kaya ang saya-saya ko eh. Kasi kung di ko nakilala si Jesus Christ, baka wala akong model. Baka wala akong Kristo. Baka wala akong titingalain na alam ko na mas nag-suffer pa sa akin kesa sa dinadanas ko ngayon. Okay? Sabihin na natin, God is with me. God is with you. Totoo, God is with you. Never nyo kalimutan na God is with you. Okay? Kapag iniisip nyo, ayaw alone. Wala nakakapansin sa akin. Wala akong kasama. Diniisip kayo ng kaaway. Wala si Jesus Christ nasa puso ninyo. Kasama niyo siya. From the moment ay pinanganak kayo, siya kayo nag-train sa inyo, nang hanggang kayo naabot yung estado nyo ngayon, sama ka niya. Kahit nga yung bilang ng pupo, alam niyo. Yes. Impossible? Nothing is impossible to God. Kahit yung inner desire mo, yung pinakatatago mo, hindi yung alam niya. He is God. Pero paano mo masasabi ng isa ka? Sabi nga ni David, kilala si David, Haring David, King. King siya, King. Haring David. Sabi nga, kapag pumunta ako sa langit, nakikita kita. Nandyan ka. Ngayon kapag pumunta ako sa kailalim ng dagat, andun ka rin. Kasi God is everywhere. You are not alone. Merong isang Diyos na nakakaintindi sa'yo. Tandaan mo yan. Kung wala kang nakakaintinding tao sa'yo, merong isa. Si God. Are you willing to watch a video? Are you willing to watch a video? Now, dito, kung willing kayo ng video, say amen. Okay, hindi siya wala, hindi ko kayo pinilit. Nag-agree kayo ha. Ngayon, titignan natin kung paano si Jesus na 100% God
nag-suffer bilang tao. Tao siya, nakakaroon siya na sakit. Panoorin natin. Makikinig din ako. Hindi ko kayo sasawayin.